Hello everyone, welcome to Subic Truck TV po again. Ito po, magbabalik na naman po tayo. Ipapakita ko lang po sa inyo yung nabili ng ating subscriber ng mga unit na ating sinamahan dito sa Subic. Ayan po, katulad po nito, ito po si anak ni Sir. And ito pong Isuzu Giga. And then may short pit na, may sun visor na, bagong sun visor na 10-wheeler na 6WG1 tractor head. And then inline po, hindi po siya electronic, inline. And then ayan po yung kanya tinuturo-turo ni Sir sa akin yung mga dapat na tingnan o para saan ba yan. Ayan, at iikutan ko lang itong tractor head ni Sir habang sinusundan ko si Sir. Ayan po, fully recall na po ito, pero nung binili po ni Sir to, as is pa lang po ito. Sariwa po yung chassis nito. And then yung makina, okay. And then yung transmission nga po nito is matic. And then pinamanual transmission lang po ni Sir. Palit transmission po ang nangyayari po sa truck na ito. Ayan po, original molye and then double differential. And then ang gulong po nito is nasa 80% makakapal ang gulong. Ayan po, and then stainless din po yung kwan niya. Itong tambol po niya. Ayan, ito po yung kanyang likuran. And then mamaya-maya po at ipapakita ko rin po sa inyo ang lahat ng mga nabili ni Sir. Para po makita po ninyo yung mga truck na kanilang mga nabili. Ayan po, at medyo susundan-sundan natin si Sir para naman makita rin ni Sir yung kanilang mga truck. Siya po yung anak ni Sir na mag-aasikaso nitong truck na ito. And then sa business nila Sir is, ang pagkakala kong business nila Sir is a hollow block. Hollow block maker sila. And then ito pa po, meron pa po silang isa niya, 12-wheeler naman po ito na 6WG1 Isuzu Giga na wing band po yan na 12-wheeler. Airbag suspension and then double differential. Ayan po yung isang truck ni Sir. And then pare-parehas po yung kulay ng mga truck ni Sir. And then ang pull out daw po nito is kung hindi last week ng tong November or first week ng December. Ayan po ang anak ni Sir na medyo nagandaan si Sir sa kulay. Pag nakita nyo ng personal, maganda po yung kulay. Green na green po yung kulay ng kanilang mga truck. Paboritong kulay nila Sir yan. Ayan, sariwa din po itong ano na to, nabili namin ni Sir na to, sariwan chassis. Kasama po ko ni Sir nung namili po ng truck na ito. Yung mga nabili po ng truck to. Ayan, and then ito pa pong isa, pangatlo po nila yung mini dump truck. And then Isuzu rin po, ang makina po nito is 4HF1 inline and then camel chassis po. Ayan. Napaka ganda ng mga truck nila Sir is isa ang kulay. Ayan, medyo may tinuturo sa akin si Sir kung para saan daw yung kuha na nasa harapan, and then tuturo ko sa kanya yung ano po, yung pangtaas po ng dam box ng dam. Pag dam po, ayan po, ituturo ko sa kanya kung paano niya gagamitin yan. And then hindi ko lang inaktual ngayon kasi may hawak akong camera, pero tuturo ko yung kay Sir. Ayan po, new upholstery po yan, bagong upholstery, manual transmission. Ayan po yung mini dump truck na 4HF1 handbrake. Ayan, napakaganda po ng kanilang truck. And then sa mga gusto pong magpatulong sa akin maghanap ng unit dito sa Subic, tawag-tawag lang po kayo sa akin at matutulungan ko po kayo makapaghanap ng sariwang unit dito po sa Subic. Huwag po kayong mag-alala at matutulungan ko po kayo. And then sa mga nagte-text po sa akin, tawag na lang po kayo. Kung minsan may load ako, nasasagot ko kayo. Pag wala akong load, di ko kayo masagot. Tawag-tawag lang po kayo sa akin para yung mga katanungan po ninyo, nasasagot ko ng maayos. At napapailiwanag ko po sa inyo kung mga ano po yung mga pagkakaiba ng presyo or yung pagsariwang unit. And then ito po yung pang-apat pa po nilang nabili. Bago lang po ito, ngayon lang po din nila binili yan. Diniposituhan na po nila. And then isa pong 10-wheeler wing van, bubble top or high roof. Ang makina po nito is 6WG1 and then semi-long. Opo, semi-long dump truck po ito. Mas mahaba po ito kaysa sa
ordinaryong dump truck na nakikita po ninyo. And then, nagandaan si sir sa pintura po nito, and then hindi na po niya babaguhin ang pintura, i-retouch lang pati po sa chassis. Dahil po original paint, mas maganda po kasi pag original paint na pintura sa Japan. Ito po, napaganda po, wala ganong damage yung pintura niya. And then, ipapa-bopping na lang, pati yung chassis, gray na original paint. And then, papaano lang din niya, sir, papaayos na lang din nila, retouch na lang din. Di may nakikita natin na medyo marumi, i-retouch na lang po. Ganyan din rin po ang kulay. Original molye and then double differential po ang 10-wheeler dump truck na 6W G1. And then CRDI po to, hindi po to inline. Opo, hindi po inline kasi po hindi kami nakahanap ng inline na 6W G1. And then, tingnan naman natin yung likuran nito. Napaganda po ng ano niya, ng mga sa likuran. Katulad dyan, mga stainless po yung sa lagayan ng backlight, sa mga taillight. Ayan po, yung pinaglalagyan ng taillight niya, stainless. Ang ganda po ng mga ilaw niya sa likod. Lagayan ng plaka po, stainless. And then, nung nakita ni Sir to, nagustuhan kagad ni Sir to. And then, pinareserve niya rin kagad to, pang-4 na unit niya. And then mamaya po, yung pang-5 po, papakita ko rin po sa inyo. Opo, 5 unit po ang binili nila sir. Maraming unit ang binili nila sir, kaya papasilip ko rin po sa inyo. Kita nyo naman, napaganda oh. Retouch na lang po ang gagawin po, hindi na katulad ng kulay green. Ang kulay, kulay blue na lang. I-retouch na lang po yung mga may konting gas-gas, and then may konting mga kalakalawang. Kasi po, original paint po ito. Tapaganda po ng pintura pag nakita po ninyo ng personal. And then, bago po tayo magtapos sa ating video, may isa pa pong 12-wheeler pa na binili sila, sir. And then, magsha-shoutout po muna tayo. Ito po, ipapalabas ko po yung kanilang mga pangalan sa monitor. And then, para po sa inyo mga sir, shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa mga sumusuporta. And then, eto na po yung pang-5 nabili nila sir. Yan po. At dumayo po kami sa iba pa. And then, sabay-sabay po nilang nabili yan. Kaso nga ito pa ay papa-paint rin nila sir to. Isang 12-wheeler wing van din po ito na Isuzu Giga. And then, matic po ang transmission nito. Pinamanual lang ni sir. Medyo mababa pag galing sa matic at pinamanual mo. Ayan po, medyo maganda naman po yung kanyang truck. And then yung chassis po nito okay din, maganda rin po yung chassis. And then si sir po ang namili nito, kami na lang po nag-inspection nito. Sinama ko po yung kapatid ko mag-inspection nito. Hindi ko na lang na-i-vlog nung mga nakaraan to, gawa na medyo busy tayo sa pag-inspection, kaya hindi ko siya na-i-vlog. Ngayon ko lang na-i-vlog to, no, bumalik sila sir. Ayan po, isang 10-wheeler wing van na 6UC1 and 12-wheeler wing van. Sorry, nagkamali naman po. 12-wheeler wing van po na 6UC1, double differential, and then manual transmission. Dati na pong matic, ngayon manual. And then pina-convert po nila sir yung kanyang airbag to molye po. Dati pong matic nito, pinamanual po nila sir. And then syempre, i-road test natin ito bago mailabas to. Titignan natin kung ano bang pagkakaiba ng galing sa matic na tapos ginawa mong manual. Syempre, bago natin ilabas to, i-road test po muna namin ito. Ayan po, napaganda po ng body nito. Walang damage yung body nito. Ayan, medyo may mga kalakalawang lang na. May pipinturahan naman po yan. And then sa pagdating po ng last week ng November or first week ng December, ipo-pull out na nila sir ito. Sabay-sabay po itong 5 unit na ito na ilalabas nila sir. And then i-update ko kayo. Sana pasama pa ako sa pull out nito. And then para ma-i-vlog ko rin po sa inyo kung saan dadalahin. At maraming salamat po.